At si Abram ay may 75 taon nang umalis sa Haran. Isinama ni Abram si Sarai na kanyang asawa at si Lot na anak ng kanyang kapatid at ang lahat na pag-aaring kanyang natipon at ang mga taong kanilang nakuha sa Haran at nagsialis upang pasalupain ng Kanaan at dumating sa lupain ng Kanaan. At naglakbay sa lupain si Abram hanggang sa dako ng Sikem, hanggang sa punong ensina ng More, at nooy nasa lupaing yaon ang Kananeo. At napakita ang Panginoon kay Abram at nagsabi, sa iyong lahi ay bibigay ko ang lupaing ito. At siya ay nagtayo roon ng isang dambana sa Panginoon na napakita sa kanya. At mula roon ay lumipat siya sa bundok na nasa silanganan ng Betel, at doon niya itinayo ang kanyang tolda na nasa kalunuran ang Betel, at nasa silanganan ang Hai. At siya'y nagtayo roon ng dambana sa Panginoon, at sinampitla ang pangalan ng Panginoon. At si Abram ay naglakbay na nagtuloy sa dakong timugan, at nagkagutom sa lupaing yaon. At bumaba si Abram na nasok sa Ehipto, upang manirahan doon, sapagkat mahigpit ang kagutom sa lupain. At nangyari nang siya'y malapit ng papasok sa Ehipto, ay sinabi niya kay Sarai na kanyang asawa, narito ngayon, talastas kung ikaw ay magandang babae sa tingin. At mangyayari na pag makikita ka ng mga Ehipsiyo, ay kanilang sasabihin, ito'y kanyang asawa at ako'y kanilang papatayin. Tatapwat kanilang ililigtas kang buhay. Isinasamo ko sa iyo na sabihin mong ikaw ay aking kapatid, upang ako'y mapabuti dahil sa iyo, at upang ang kaluluwa ko'y mabuhay dahil sa iyo. At nangyari nang pumasok si Abram sa Ehipto, nakita ng mga Ehipsyo na ang babae ay napakaganda, at nakita siya ng mga prinsipe ng Paraon, at kanilang pinuri siya kay Paraon at dinala ang babae sa bahay ni Paraon. At pinagpakitaan nito ng magandang loob si Abraham dahil sa kanya. At nagkaroon si Abraham ng mga tupa at ng mga baka at ng mga asno at ng mga aliping lalaki at mga alilang babae at mga asna at mga kamelyo. At sinalot ng Panginoon si Paraon at ang kanyang sambahayan ng malaking pagsalot dahil kay Sarai na asawa ni Abram. At tinawag ni Paraon si Abram at sinabi, ano itong ginawa mo sa akin? Bakit hindi mo ipinahayag sa akin na siya'y iyong asawa? Bakit sinabi mong siya'y aking kapatid? Na ano pat siya'y aking kinuha upang maging asawa? Ngayon nariyan ang iyong asawa. Siya'y kunin mo at yumaon ka. At nagbilin si Paraon sa mga tao tungkol sa kanya. At siya'y kanilang inihatid sa daan, at ang kanyang asawa, at ang lahat ng kanyang pag-aari. Henesis Kabanatang 13. At umahon sa timugan si Abram mula sa Ehipto, siya at ang kanyang asawa at ang lahat ng kanyang tinatangkilik, at si Lot na kanyang kasama. At si Abram ay totoong mayaman sa hayop, sa pilak at sa ginto. At nagpatuloy si Abram ng kanyang paglalakbay mula sa timugan hanggang sa Betel, hanggang sa dakong kinaroroonan noong una ng kanyang tolda sa pagitan ng Betel at ng Hai, sa dako ng dambana na kanyang ginawa roon ng una. At sinampitla doon ni Abram ang pangalan ng Panginoon. At si Lot man na kinasama ni Abram ay may tupahan at bakahan at mga tolda. At sila'y hindi makayanan ng lupain, na sila'y manahan na magkasama, sapagkat napakarami ang kanilang pag-aari, na ano pat hindi maaring maniraang magkasama. At nagkaroon ng pagtatalo ang mga pastor ng hayop ni Abram at ang mga pastor ng hayop ni Lot, at ang Kananeo at ang Pereseo ay naninirahan noon sa lupain. At sinabi ni Abram kay Lot, ipinamamanhi ko sa iyong huwag magkaroon ng pagtatalo. Ikaw at ako, at ang mga pastor mo at ang mga pastor ko, sapagkat tayo magkapatid.
Di ba ang buong lupain ay nasa harap mo? Humiwalay ka nga sa akin. Ipinamamanhi ko sa iyo. Kung ikaw ay pasa sa kaliwa, ay pasa sa kanan ako. O kung ikaw ay pasa sa kanan, ay pasa sa kaliwa ako. At itiningin ni Lot ang kanyang mga mata, at natanaw niya ang buong kapatagan ng Jordan. Napawang patubigan na magaling sa magkabi-kabila. Kung pasa sa Soor, bago giniba ng Panginoon ang Sodoma at Gomora, ay gaya ng halamanan ng Panginoon, gaya ng lupain ng Ehipto. Kaya't pinili ni Lot sa kanya ang buong kapatagan ng Jordan. At si Lot ay naglakbay sa silanganan, at sila'y kapwa naghiwalay. Tumahan si Abram sa lupain ng Kanaan, at si Lot ay tumahan sa mga bayan ng kapatagan, at inilipat ang kanyang tolda hanggang sa Sodoma. Ang mga tao nga sa Sodoma ay masasama at mga makasalanan sa harap ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Abram, pagkatapos na makahiwalay si Lot sa kanya, itingin mo ngayon ang iyong mga mata at tumanaw ka mula sa dakong iyong kinalalagyan, sa dakong hilagaan, at sa dakong timugan, at sa dakong silanganan, at sa dakong kalunuran. Sapagkat ang buong lupain iyong natatanaw ay ibibigay ko sa iyo, at sa iyong binhi magpakailanman. At gagawin kong parang alabok ng lupa ang iyong binhi, na anupat hindi mabibilang na sino man ang alabok ng lupa, ay mabibilang nga rin ang iyong binhi. Magtindig ka, lakarin mo ang lupain, ang hinaba-haba at niluwang-luwang niyan, sapagkat ibibigay ko sa iyo. At binuhat ni Abram ang kanyang tolda at yumaon at tumahan sa mga punong ensina ni Mamre na nasa Hebron, at siya'y nagtayo roon ng dambana sa Panginoon. Henesis Kabanatang 14. At nangyari sa mga kaarawan ni Amrapel, hari sa Sinar, ni Aryok, hari sa Elasar, ni Chedorlaomer, hari sa Elam, at ni Tadal na hari ng mga Goim, na ang mga ito ay makipagbaka laban kay Bera, hari sa Sodoma, at laban kay Birsya, hari sa Gomora, kay Shinab, hari sa Adma, at kay Shemeber, hari sa Seboim, at sa hari sa Bela na si Soar. Lahat ng ito'y nagkatipon sa libis ng Sidim, na siyang dagat na alat. 12 taong nagsipaglingkod kay Chedorlaomer, at sa 13 taon ay nagsipaghimagsik. At sa 14 na taon ay dumating si Chedorlaomer at ang mga haring kasama niya, at sinaktan ang mga Rephaim sa Asteroth Karnaim, at ang mga Susuta at Saham, at ang mga Emita, Hashabe, Siriataim, at ang mga Horeyo sa kanilang kabundukan ng Seir, hanggang Elparan na nasa tabi ng ilang. At sila'y nagbalik at nagsiparoon sa En-Mispat na siyang Kades, at kanilang sinaktan ang buong lupain ng mga Amalekita at pati ng mga Amoreyo na nagsisitahan sa Haseson Tamar. At nagsilabas ang hari sa Sodoma, at ang hari sa Gomora, at ang hari sa Adma, at ang hari sa Seboim, at ang hari sa Bela, na dili iba't si Soar. At sila'y humanay ng pakikipagbaka laban sa kanila sa libis ng Sidim. Laban kay Chedorlaomer, hari ng Elam, at kay Tidal na hari ng mga Goim, at kay Amrapel, hari sa Shinar, at kay Aryok, hari sa Elasar. 4 na hari laban sa 5. At ang libis ng Sidim ay puno ng hukay ng beton. At nagsitakas ang mga hari sa Sodoma at sa Gomora, at nangahulog doon, at ang natira ay nagsitakas sa kabundukan. At kanilang sinamsam ang lahat ng pag-aari ng Sodoma at Gomora, at ang lahat nilang pagkain, at nagsiyaon. At dinala nila si Lot, na anak ng kapatid ni Abram,
na nananahan sa Sodoma at ang kanyang mga pag-aari at sila'y nagsiyaon. At dumating ang isang nakatanan at ibinalita kay Abram na Hebreo, na tumatahan nga sa mga puno ng ensina sa Mamre na Amoreo, kapatid ni Eskol, at kapatid ni Aner, at ang mga ito ay kakampi ni Abram. At pagkarinig ni Abram na nabihag ang kanyang kapatid, ay pinagsama ang kanyang mga subok na lalaki na mga ipinanganak sa kanyang bahay na 318 at kanilang hinabol sila hanggang sa Dan. At sila'y nangagpangkat-pangkat sa kinagabihan laban sa kaaway, siya at ang kanyang mga alipin, at kanilang sinaktan sila at hinabol nila sila hanggang sa Hoba na nasa kaliwa ng Damasco. At iniuwi niya ang lahat ng pag-aari at iniuwi rin niya si Lot na kanyang kapatid at ang kanyang mga pag-aari at gayon din ang mga babae at ang bayan. At nilabas na sinalubong siya ng hari sa Sodoma pagkatapos na siya'y magbalik na muli sa pagpatay kay Chedorlaomer at sa mga haring kasama niya sa libis ng Shabe na siyang libis ng hari. At si Melchizedek na hari sa Salem ay naglabas ng tinapay at alak, at siya'y saserdote ng kataas-taasang Diyos. At binasbasan niya siya na sinabi, pagpalain si Abram ng kataas-taasang Diyos na may-ari ng langit at ng lupa, at purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay. At binigyan siya ni Abram ng 10 bahagi ng buong samsam. At sinabi ng hari sa Sodoma kay Abram, ibigay mo sa akin ang mga tao at kunin mo sa ganang iyo ang mga pag-aari. At sinabi ni Abram sa hari sa Sodoma, itinaas ko ang aking kamay sa Panginoong Diyos na kataas-taasan, na may-ari ng langit at ng lupa. Isinumpa kung hindi ako kukuha maging isang sinulid o maging isang panali ng pangyapak o ng anumang nauukol sa iyo, baka iyong sabihin, pinayaman ko si Abram. Liban na lamang ang kinain ng mga binata at ang bahagi ng mga lalaking kinasama ko, si Aner, si Eskol at si Mamre, ay pakunin mo ng kanilang bahagi. Okay, mga kabanghelyo, salamat sa pagsama sa akin, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Habang nagbibisikleta, ingat po kayo lahat palagi. Lagi natin tandaan, si Papa Jesus ang main character. Maraming salamat po.